Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang ating boses at sa malayang demokrasyang ito, kakibas at pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang pantao. Hinggiz sa issue ng We Voice to Philippine Government to Resolve in Peaceful Way on WPS issue. Latest ngayong issue sa WPS sa ating karapatan sa EEZ o Exclusive Economic Zone na inaangking ng China ay sobrang harassment at violenteng intervensyon ang ginawa ng Chinese Coast Guard sa ating kasundaluhan sakay ng rubber boat tungong BRT Sierra Madre para magdala ng supplies. So yan yung ating tinungayang issue ngayon regarding doon sa issue ng WP nangyari na dirian ng ating kasundaluhan at saka ng Chinese Coast Guard. So yun, nagkaroon ng medyo mabigat na violenteng pag-China para sa kanila ay kanilang pinoprotektahan nilang teritoryo. For us, pinoprotektahan naman natin yung ating teritoryo at yung ating EEZ. So kaya ganun yung nangyari, nag-aagawan tayo ngayon sa EEZ territory dispute. So yung ating karapan o EEZ, so yung pagprotekta natin doon para maaparin ng EEZ ay ating ating magamit ay ito ay inaangkin ng China. So yun, tayo ay hinaharas patuloy ng bansang China o gobyerno ng China mula sa kanilang gusto. So hinaharas ang ating kasundaluhan ng Coast Guard at yun, hinaras yung ating kasundaluhan ng Chinese Coast Guard. Itong latest, pero yan ay iba, napapanood naman natin sa television, matagal na napatuloy na panong-panong ng administrasyon ay noon pa na nagkakaroon na ng harassment yung China Coast Guard over our military supply doon sa ating mga naka-station na mga sundalo roon. So itong latest ay sinampahan ang kanilang rubber boat. So gamit rubber boat na parang at may matatalas na gamit ang mga ito at inagawan pa ng baril di umano at natanggalan ng daliri ang isang sundalo at binutas yung kanilang rubber boat, tinira at nagluting pa sa mga. So yun yung latest na medyo violente at malapiratang hakbangin ng China, government of China from their Coast Guard against our soldiers na nagdadala ng supply doon sa yung Sierra Madre. So gumamit sila ngayon ng rubber boat and nasa malayo naka-standby yung ating Navy boat o yung ating Navy ships. So ngayon ay yun yung nangyayari, nagkaroon ng halos piniratap, sinakyan nila yung yung rubber boat, sinira. So yun, syempre dumipensa yung ating sundalo, yun natanggalan ng daliri niya. Mga ilang oras bago retrieve yung bangka at umabot pa ng more than halos ilang oras pa bago na-attend yung sundalo. So ilang oras bago na-recover ang rubber boat at nakuha ang sundalo ng ating Philippine Coast Guard. So according dun sa ating gobyerno, experts hindi pa naman active daw yung nangyari na yan. Pero medyo mas hindi maganda yung intervention na yon compare dun sa mga nakaraan na binubomba ng tubig. Pero halos ganun din parehas din na nasasaktan yung ating sundalo from pambubog at saka yung collision na nangyayari. So paninira ng ating mga sasakyan ng dagat na ginagamit para magdala ng supplies. So ang Human Rights Promotion ay maging sumusuporta sa mabuting pamamahala, pagsiyat
karapatang pantaw. At sa isyong ito na ating tinungayan ay nagsasaboses tayo o we voice to Philippine government to resolve in peaceful way on WPS. So yung ating boses diyan na resolvahin na ating gobyerno yung ng mapayapang paraan yung issue na sa hindi tayo mag-instigate na digmaan sapagkat unang-una less power tayo, less military power tayo sa China. Kahit na may kakampi pa tayo na kakampi natin yung US at iba't ibang mga Asian country o tumutulong sa atin ay hindi pa rin mahusay na tayo ay ma-provoke na mag-retaliate tayo ngayon against doon sa pangharas ng China. We stand for a peaceful o legal way, legal battle to resolve the issue at hindi enforce o sa pamamagitan ng force o retaliation against the China government. So sa isyong ito ng EEC ay paulit-ulit na lamang na hinaras ng China Coast Guard ang ating kasundaluhan at maging yung ating mangingisda sa ating EEC na kanilang inaangkin. Dito ay itong naras na pamimiratang bangin ng China Coast Guard sa ating kasundaluhan na naprotekta sa ating EEC at ating territory. So paulit-ulit, ganun yung nangyayari. So this is how we defend EEC and territory na ganyan, palusutan, makapagdala ng mga supplies doon sa ating mga isla roon at mga station na mga camp, kagaya ng barko na nakaangka na rin para dalhan ng mga supply. So hindi nagiging maganda yung ating depensa para tayong napapalusutan at tayo at palang naharap. So we need to take a more better action, legal action in dapat ay this issue. Ito ay dapat ito ay ipinatutupad noong United Nations yung bakit nasaan yung United Nations now to implement the UNCLOS over China. So parang walang pangil ang UN to the UNCLOS kasi sila dapat mag-implement doon. Naipanalo na natin yung sa tribunal. So we need the UN should implement it to China na atin yun. So China neglecting, hindi nila kinikilala yung decision ng UN sa UNCLOS. So they tried to enforce their yung kanilang batas sa pag-angkin ng China, yung kanilang teritoryo. So kanilang dinidepensahan yung kanilang teritoryo according to the law. Pero hindi nila kinikilala yung international law on yung law of the sea. So yan ang malaking at yan ay legal actions ng UN. So, where is UN in this issue? So ang ating pamahalaan ay dapat gumawa ng mahusay na pamamaraan para ang China tigilan ng akingin ng ating EEC at ang kanilang 10-dash line na basehan sa pag-aari ng karagatang South China Sea at ang ating WPS o EEC natin. So ang ating pamahalaan tanggap na mas malakas ang military power ng China kumpara sa atin na medyo may kahinaan ang ating military power compared to them. So kung kahit ang ating depensa sa EEC ay laging ganito ang sinasabi mas nila tayo. So yan, so kaya yung ating pamahalaan bukas natin in peaceful way gumamit sila ng iba't ibang mahuhusay na pamamaraan para yung depensa natin hindi ganun na tayo ay in international news at maging sa ating mga Pilipino ay hindi maganda yung naging depensa at kinakawawa tayo ng China doon sa ating napras tayo doon sa ating ating pagdepensa ng EEC. So hindi nagiging maganda yung ating emplo to defend our territory and our so yan naman kasing pagdepensa na yan kung lalo na malaking bansa. So ito ay sandal natin sa UN because UN is the one who is implementing the rules and even enforce
doon sa UNCLOS o yung international law. Even though mayroon nga tayong international human rights commission sa UN at iba din po mga ginagawa ng UN para ma-implement over the counter na member niya yung mga dapat na sundin so kagaya ng international. So included doon sa Big Five yung China. So ngayon dapat kung ganyan ang mga nagiging bagay, so dapat tingnan din maaaring makarating sa Security Council. Dapat decision kasi dapat bigyan nila ng pagtuunan nila rin ng pansin para hindi mauwi sa digmaan yung maaaring maliit na sigalot na yun. Yung tayo ay hinaharas mo sa ating EC, ating dapat na pinoprotektahan natin, pero tayo ay na-oppress nitong China. So dapat ay yung ating gobyerno i-instigate doon sa UN yung legal battle natin at hindi natin kung tayo lang magsasarili to retaliate in force ay sasamain yung ating bansa diyan dahil malakas yung military power na China. Ngayon kahit marami tayong campaign, hindi naman maganda na yung pagdepensa natin ay mauwi sa isang digmaang mabigat. So tayo rin mga Pilipino ang biging kawawa dyan na hindi doon sa mga sa pag-angkin doon sa EEC na yun. So what we need to do, so better decision, rational decision, logical decision para over the defense of EEC para hindi magkaroon malalang digmaan. Tayo rin yung matiperwisyo. So kaya dapat yung ating bonus yan peaceful way, legal battle sa UN. So UN yung at hindi by force. So ngayon yung through our yung kung paano tayo dahil kinakailangan makapagdala naman tayo ng mga supplies o mga material o mga bagay sa ating mga naka-station na kampo kagaya ng BRP Sherman. So yun yung mahirap na sa ginagawa natin dahil even those mga isla ron, maaaring tayo yung ating informasyon lamang dito sa mga balita na yan ay hinaharap ng China, mayroon pang natayo na ang China, pero meron tayong din na mga isla dyan, kagaya sa Calayan Island, na meron tayong mga bases. So dapat ay pag-ibayuhin ng ating pamalaan dapat yung almost yung talagang kapilibangan ng mga isla roon ay tayuan na natin ng mga struktura at lagyan natin ng mga sundalo yan. Isa sa mga dapat na gawin at isa batas na yan ng Kongreso para punduhan para lagyan ng mga yan ng ating mga sundalo, struktura at paano yan na mamimaintain. So dapat kasali yan dahil maraming kapakinabangan dyan sa ating EEC at yung malaking bagay para protect pangunahin yung ating teritoryo from that island doon sa mga dyan sa EEC natin. So dapat ganun yung gagawin at mag-isipin natin kung paano madadalhan ng o puprotekta tayo sa ating EEC at madadalhan ng mga supplies yung mga isla na yan o pag-develop ng isla na hindi tayo naharap. Diba? So ngayon, in legal battle ang way panalo tayo sa UNCLOS tribunal na pabor sa ating EEC kontra sa China sa Tendrils line. So ang legal na ating pagkapanalo dito, bakit hindi mas pamalaan na mapa-action ng UN sa usaping ito na mapatigil ang China sa pangaras at pag-angkin sa EEC natin. So yan. So di ba nanalo na tayo dun sa legal battle natin sa UNCLOS over dun sa 8 line of Tendrils line. So atin yung EEC. Ngayon, bakit hindi natin magawa ng gobyerno natin na mapa-action yung UN na yung China o layo kayo dyan sa Pilipinas yan, yun yung sakot yan. Iisyan ba, kailangan pa yun tayo dito ng international law. So, yung mukha ng UN sa China, yung international law. So, the China naman dapat, sana kayo ay kumilala ng international law ng UN kung hindi kayo kumilala ng international. Kaya yung China, maliwanagan kayo ni Manila sa Marina, kayo ay dapat yung numero 1 nagpapairan yung international law at sumusunod doon. So dapat yung international law at hindi yung
lalong-lalo na sa territorial issue. So hindi mo pwedeng, kaya nga naglagay tayo ng international law para lalong-lalo na sa ating territorial issue, dahil sa usually pinaglalalabanan yan, nagtatalunan kahit nga doon sa simpleng lupa ng mga pribado sa isang bansa ay pinagtatalunan yan, ng mga muhon-muhon na yan. So kaya kumilala doon sa batas yung China at hindi pa irali nila yung kanilang komunismo o yung kanilang batas komunismo over their territory. Hindi walang kinikilala international at pairali nila yung kanilang paniniwala. Mali naman yun, kahit na dahil mukhang komunista ang buong mundo, mayroon sarili pa rin tayong para pagkakakilanlan bilang mga lahi natin. So even though we are one sa ganyan, ay may lahi pa rin tayo, di ba? Na Pilipino ka, Chinese ka, di ba? Ay mga lupa na ginagalawan, di ba? Mga ganon. So dapat ay kilalanin ng China yung international. So kailangan ng mataas na hakbangin ng ating pamahalaan in legal battle and peace survey para matigil ang China, kung kaya dapat patuloy na makipag-usap ng Philippine government sa UN to take actions on the matter. So dapat patuloy kinakausap ng Pilipinas yung UN, yung ating na pa-actionin doon sa kasi nga ay naharag-harag tayo ng China. So hindi naman maganda. Siguro napapanood naman ng mga taga-UN yung nangyayari sa Pilipinas. So hindi lang naman sa Pilipinas, kundi maraming international news na napababalita sa buong mundo sa nangyayari dito sa ating area. Diba? So hindi pwede na hindi sila makialam sapagkat ito ang mandato at trabaho ng UN at pagpapairan national law at kapayapaan. So dapat makikialam ng UN to para magpairan ng unang-una kapayapaan, pagpapairan ng international law para maawat yung policy. So ganun kapangan yung UN to implement the international law over China. So kung ganyan kasali sa Big Five yan, doon sa Security Council sila mag-usap. So bakit gano'n, di ba? Masyadong nambabaraso sila yung mga nasa kung territorial issue na pag-uusapan, di ba? So they have to abide first nasa Big Five doon sa teritoryo, including pag-respeto sa wala, di ba? So hindi na maka-action ng UN pag nasa Big Five ang naging balasubas doon sa international law. So ang ating patuloy na resupply mission sa BRB Sierra Madre at iba't ibagawa ng ating EC sa ating EC at mga isla doon na laging hinaras ng China mula Spratly to Scarborough Shoal. So buong EC ay nakikita lamang ang ating mahinang depensa sa pagprotekta ng ating EC, palusutan ng ating nagagawa at apektado maging mangingisda natin. So yun. So hindi lamang yung ating pagprotekta natin sa ating teritoryo as military power, yung ating economic interest doon sa ating EC from mangingisda natin para tayo ay mabigyan ng isda ay na apektado. So yan, kaya hindi po pwede na hindi tayo mag-i-decision para pakialaman yan. Kasi nga dispute ang mangyayari talaga dyan. So ngayon dahil nasa lang angkinan, ganun ang nangyari, latest yung naputulan ng daliri ng isa. So kaya dapat yung hindi na sana lalala pa yan, kung pakikialaman yan ng United Nations. Natin natin nasumuso sa ating pamahalaan, dapat nilang ilapis sa UN. Pero bakit hindi nila ilapis? Ganun palagi eksena, di ba? Tayo ay dumidepensa, nagpapalusot ng mga ganun, tapos tayo na this is how we defend our country, our nation, di ba? Di ba? Masyado tayong oppressed. So think more better yung ating military, yung ating coast guard, yung ating navy, yung ating building government from the Malacanang. Kasi hindi lang naman sa puwersa tayo dumidepensa, sa legal. Kaya nga tayo ay panahon ni Aquino, pinapanalo nila sa yan, sa UNCLOS. So i-implement na lang, hindi mo implement nga yun. Para nabaliwala yung UNCLOS, binabaraso tayo ng China na maangkin yan. So ngayon, hindi naman pwede ipahingi natin yung isi natin
malaki kapakinabangan para sa atin yun. So ako hindi natin pati para mabigyan tayo ng sustainable na mga galing sa karagatan, di ba? So yun ang mabigat doon. Kailangan natin dito ng pagpapaiting ng albasa laging China upang hindi ganyan ang laging mangyari na hinaras tayo ng China at tayo pa ang illegal sa ating EEC. So ang nais ng ating National Commission on Maritime na consultation na sa ating Pangulo na patuloy lamang o regular routine ay hindi lamang ganyan na yung consultation ng National Maritime Commission o National Commission on Maritime sa Malacanang. So kung patuloy lamang na pag-routine at saka yung regular na supply na kagaya ng mga ginagawa natin ng mga nakaraan ay hindi lamang ganyang kabulilente ang maaaring harapin natin sa kinabukasan ng ating mga kasundalo sa luwam in protecting our EEC. So kung ganyan lamang ang ating hakbang, so kung patuloy na ganun, ganyan palagi eksena na makikita natin. Meron tayong binabalusubas na sundalo in protecting our EEC dahil nasa mahina yung ating persa. Ang mapanood natin, naputulong ng daliri, baka mga minsan. Diba, halos yung mata nila namin na ano pa ang susunod sa kinabukasan. The worst thing we can imagine or we can project. So, dapat tayo ay projected natin ang kinabukasan o ating prospect na agad yan. Ano ba pwedeng nangyari? At ating aksyon at gagawin. Diba? Kaya nga, kaya makikita natin na lang yung ganun yung eksena. Kung ganun lang patuloy. So, we have to think better kung paano natin i-defense yung EEC from legal battle as with and then yung pagdadala natin ng mga trade. Kung dadaanin natin sa barko yan, ganoon ang ginagawa sa atin na harang lupersa. Siguro kung aeroplano, maaari madala natin. So, paano ang gagawin natin? Diba? Paano ko? So, sana ay gawin ng ating pamamalagay ng mabuting pamamaraan dyan na concerning peace in our territory, sovereignty, tayong mga ang ating bansa ay hindi mauwi sa pagpaglaban sa China, mapakinabangan natin yung ating EEC. That's what we are concerned, yung ating karapatan. So, dapat sana ay ang ating gobyerno ay magkaroon ng mahusay na pamamalakad sa isipan. So, kailangan nga natin ng continuous supply sa ating kasundaluhan sa BRP Sierra Madre at maging sa iba't ibang isla sa ating isip. Kung kaya't mag-isip ng iba't ibang pamamaraan ng ating pamahalaan para hindi maharas ng China Coast Guard to bring resupply sa mga sundalo nakabase sa BRP at mga isla dyan. So, maliban dyan, at the same time ay ang pagpapaigting ng UN action sa usaping yan, or else we defend our EEC in a norte na ganyang kinakawawa tayo ng China. So yun. So sana yun. Mag-isip ng mga husay na pumamara para hindi tayo makawawa ng China at saka yung sa legal action ng UN. Or else, palaging ganyan na mapanood natin, kumalang tubig, kaya malapiratan gawin sa mga sandali natin, independent of our EEC or even our territory na dito na sa ating mismo loob ng ating mga bansa, kaya mahirap yan. So now, igabayan tayo ng Panginoon Diyos at Kristo Jesus ang ating pamahalaan to win this issue at may panawa natin at ng UN sa China ang kanilang maling hakbang. So yan. So sana gabayan tayo ng Panginoon Diyos, may paunawa natin at ng UN sa China na mali yung kanilang hakbangin, not to hindi nila kilalanin yung international law, particular yung UNCLOS na over our territorial issue on the sea na mayroong EEC. So sana dapat kilalanin ng China yung EEC. Kung di na kinikilala, yan ang mahirap kung di nakikilala ng international law na mayroong UNCLOS o EEC yung mga bansa. So yun ang mahirap dahil sa pag-iiralin nila ay para sila mga siga sa kalukuhan. Diba? Pwede, pakot na dyan, mga ganun mga bagay. So hindi po pwede. So we are a modern world, modern society. So hindi po
gawin, di ba? Parang panahon pa ng mga panahon na kapag ikaw ay malakas, ikaw ay may malaking bansa, di ba? So sa issue naman ng pag-resign ni VP Sara Rivera bilang DepEdsec, ay ang ating opinion at konsultasyon dito siguro hindi na muna siya nag-resign at pinagpatuloy niya yung programa niya na nais niya, yung matatag program at iba't ibang hakbangin at maaari niya pang maisagawa sa kanyang pagiging DepEd Secretary. Sana hindi na muna siya nag-resign, itinuloy niya yung kanyang matatag program at iba't ibang programa niya sa DepEd. Dapat tinapos muna niya siguro in the 4 years talagang sa tingin niya medyo talagang hindi niya kaya o ibang usapin, saka na siya nag so patuloy niya hanggang ikapagkataon siguro para sa ating suggestion. So hindi na muna ngayon. So ngayon yung at walang sinasabing dahilan ng UP. So yung tingin natin dito ngayon, halimbawa ikawin natin ngayon dito sa issue ng halimbawa doon sa mababang creative thinking ng ating estudyante, kung ito ang maaaring kanyang pag-resign ay hindi niya dapat dinidibdib sa kanyang hakbangin. Kailangan niya sa programa kanyang nais na doon niya ito may taas ang kanilang karunungan at limin ito in that issue to students in creative thinking at iba't ibang karunungan overall. Diba? So kung halimbawa mayroong tinatawag na creative thinking, iba't ibang mga assessment ng international organization, national na samahan, ASEAN o para tingnan yung level ng studies ng iba't ibang bansa, kinakategorize kung pangilan ka. So yun doon niya assess yung kanyang matatag program o kanyang curriculum. Bago pa lang po naman from the pandemic kababangon ka pa lamang, talagang hindi agad ganun. Tsaka siguro yung level ng estudyante hindi lahat pare-pareha, di ba? May matalino, mayroong bobo. So ngayon mahina pag-isip mo naman bobo, mahina yung kanyang catch up. So ngayon ay may iba't iba siyang may iba't iba tayong level ng pinagkakagalingan, hindi sa ganun. So maaaring baka yung naipadala niyang estudyante Excel. So kaya ganun. So kung sino yung piniling estudyante na ganyan. So ngayon ay hindi maaaring kung yun lang yung issue. So medyo mababaw. So dapat patuloy pag matatag program hanggang 4 years kasi maganda naman yung kanyang programming kasi yung K10 yung K-12 babalik na sa K10. So wala namang problema yon. So ibig sabihin kung titingnan parang kung babalik mo ng K10 niya hihila yung creative thinking ng mga estudyante. Hindi, diba? So hindi lamang siya yung nasa kritisismo dito kung buong institusyon ng DepEd yung tungkol dyan. So whole unity and approach of the institution to uplift students' intellectuality and teachers' ability also to teach. So pinagmamalasakitan na niya ang mga teacher kung dapat tumaas ang kalingan sa pagtuturo. So yun. So syempre kung may mga halimbawa yung nangyari nga yung creative thinking mababa. So whole institution yan, hindi lang kanya, di ba? Kahit pa yung K-12 ginawa niya K-10, umabot sa kanya, parang last year pa yata yun, halimbawa ginawa niya kailan lang naman nagsisimula yata yung matatag program niya. So kung gano'n ang gagawin niya, halimbawa ay hindi lang yung kanyang babago na yon, maaaring makapit din sa creative thinking. It is the institution, the whole institution. So dapat alam ng halimbawa, pangilang ba tayo dati roon, diba? Tapos biglang naging kulela. So isipan nyo maaaring gawa ng pandemic. Lahat naman siguro ang apektado ng pandemic. Pero tingnan mabuti yung i-assess nilang mabuti yan ano yung nangyari, di ba? At doon sa halimbawa matatag program a-applique nila yung kaiwanan para dyan sa creative thinking na yan and other areas, di ba? So ganun lang at iba't ibang mga issue kung paano pagdating ng international standard mabibilang tayo sa mas mataas na kalidad o kahit na kalahati o mga ating mga estudyante, di ba? Siyempre so hindi mo po pwede ilalagay mo sa creative thinking. Halimbawa bumunod ka ng isang estudyante sa Pilipinas, kunin mo sa pinaka-probinsya,
lower section. Pag isinali mo doon, sigurado mataas. Hindi naman siguro pare-parehas yun. Kahit nga ibang bansa, ganun din, di ba? Hindi na makukuha yung pinakang gano'n, di ba? Para malaman. So, dapat talagang meron kasing iba't ibang galing ang estudyante. Meron magaling sa math, meron magaling sa English, may magaling sa ganito, di ba? So, yun. Not everybody is excel sa lahat ng subject. So, ngayon, kaya meron tayong iba ibang mga course. So, the DepEd should review their teaching method mula curriculum, etc. Yan ang mga program. So, to uplift students' intellectuality in all aspects. So, hindi lahat ng estudyante matalino at may pare-parehong galing. Kung kaya dapat teachers ang kakayanan ng estudyante from section 1 to lower section, in primary to secondary school. So, we hope ay hindi na muna si Sara at kanyang bangon ang kanyang level na talino ng ating estudyante. At kung mahina sa creative thinking, ang nailahok ay hindi naman siguro lahat kagaya nitong nailahok. Kung kaya pataasin ang kanilang malayan dito at iba't ibang katalinoan ng estudyante to all subjects, diba? So, yun. So, kaya reviewin muna mabuti at yung pagpapahira yung malagang program para makita yung standard, international standard, kung ano-anong test ang sinusubok sa estudyante para maging ikaw ay ganun ka galing, diba? So, kaya nga meron tayong diba? Meron tayong NCEE, NCEE, diba? Sa NCEE, kapag yung high school nag-take note, malalaman yung level ng isip mo kung pang vocational ka o pang professional ka. Kasi kapag mababa ka ron, sigurado vocational ka. Pag mataas ka, kung pwede ka university professional. Nasala ng university. So muli, maliwanagan ni Banal Santa Maria ang mga pamalan at mamayang Pilipino at tanimayan ng mabuting balita. Sa gayon, ang pamalan ay mamahala ng mabuting pamahala at patas ng hustisya at karapatang katao. Mamamayan naman, sumunod sa pamalan, iwasan yung paglabag sa batas. Yung gobyerno, iwasan ng pang-abuso. So, at suportahan ng mamamayan yung karapatang tao, mabuting pamahala, kampayiran ng patas ng hustisya. Sa gayon, iiral yung kapayapaan, iiral yung peace and order, madali tayong magkakaroon ng kaunlaran o mamumuhay tayo ng madali. So, mamumuhay ay sa ating karapatan. So, tayo ay ganyan mamumuhay. So, sana maliwanagan ng lahat at pamuhay ng ganyan. At isa maalihan sa praktika natin ng yung mabuting balita o gabay ng ating banal na Panginoon Diyos para tayo makapanampalataya at lubos tayo magkaroon ng kaligtasan spiritual. So, yun. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at sana ay nakapagsabaw sa naman ang human rights promotion sa lingong ito hinggil dito sa issue ng ating tinunghayan na tungkol dun sa WPS issue at dito sa pagnasayin ng ating bansa. Ayun, magandang hapon sa inyo lahat.